Andito tayo ngayon sa aking blog site, junejourneytolife.blogspot.com. Ito naman ay ang English version nitong aking ipapahayag ngayon. Ang title, Philippines Pork Barrel Protest Part 1, Corruption and the Real Solution. Itong How to Eliminate Poverty in the Philippines, pag clinic nyo ito, makikita nyo yung iba ko pang mga vlog tungkol dito. So, nagkaroon ako ng link dito na tungkol sa isang news item na may title na Philippines Preempts Protest Says to Plug Leaks in Pork Barrel Funds. Dito ay pinapahayag kung paano ang mga mambabatas ay ginagamit ang pork barrel funds para finance ang mga proyekto para sa kanilang constituents, para nang ganoon ay ma-re-elect sila ulit. Ang gobyerno nang nakaraan at ngayon man ay gumamit ng pundo na ito para as a form of reward, isang regalo para sa mambabatas, para sa kanilang loyalty at support sa mga reforma at legislative measures. Ang controversy na ito ay nangyari pagkatapos ng state audit noong 2007 hanggang 2009. Pork barrel funds, ang pork barrel, ipinakita ng pork barrel funds na ang ibang lawmakers o mambabatas ay nagbigay ng 10 bilyong pesos o 226 na milyong dolyar in total sa mga proyekto at mga NGOs noong nakaraang gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo, na kung saan ngayon ay siya ay nasa detention dahil sa plunder at electoral fraud. Ang Pilipinas ay matagal na gustong bigyan ng solusyon ang problema ng korupsyon. Parang gusto nating itama ang mali. Pero ang real problem, ang totoong problema, hindi natin nakita. Kung gusto nyong pumunta dito sa vlog ko na ito at tingnan ang mga nangyari, andito to. Pero ang gusto kong sabihin, ito ay nagmula sa inequality o paghihirap na isang problema ng ating bansa at ng iba pang bansa. So, at ito ay nagmula at nagtapos sa inequality at hindi natin pagkapantay-pantay na ipinakikita sa atin na mga mahihirap. Ang mahihirap ay nandiyan pa din. At ito ay hindi talaga nabibigyan ng
pangmatagalang lunas, solusyon. So, nakikita natin na ang tunay na problema ay ang hindi natin pagkapantay-pantay sa sistema na kinalalagyan natin ngayon. Kung ano man ang gusto nating pagbabago na hindi natin binibigyan lunas ang pinagmumulan, tunay na pinagmumulan ng problemang ito ay hindi magtatagumpay. Kailangan nating balansehin ang daloy ng sistemang ito ng pera sa ating ekonomiya. Dahil ang ekonomiya natin ay para ding ecosystem kung saan nakikita natin sa kung papaano ang mga organisms dito sa lupa ay nagtutulungan. Pantay-pantay sila na kumukuha ng pagkain nila sa lupa. Pero hindi ang lupa nagbibigay ng hindi binibigyan ng lupa ang iba ng marami at ang iba ng konti. Binibigyan nito tayo ng pantay-pantay na kailangan natin, tayong lahat, pantay-pantay tayong binibigyan ng kung ano ang kailangan natin para mabuhay. Kailangan nating tingnan ito at nang sa ganoon ay bilang sa example ng na binibigay sa atin ng lupa, makita natin ang nakailangan ng mga mahirap at ng mga walang trabaho. Kailangan nila ng basic or living income na guaranteed. Ano ang basic or living income guaranteed? Pag clinic ninyo ito, mapupunta kayo sa Basic Income Guaranteed WordPress site. At dito nyo makikita kung ano ang living income, ano talaga ito. So, dito, sa basic or living income guaranteed, ang mga bagay-bagay ay magbabago. Ang mga korporasyon na kumukuha ng tubo o profit galing sa resources na ibinigay sa atin ng lupa, sa ating lahat ng lupa, katulad ng langis, tubig at iba pa. Ang mga korporasyon ito ay dapat ibahagi itong profit na ito o itong tubong ito sa mga mahihirap, mga walang trabaho, sa mga matatanda na hindi na makapagtrabaho at sa mga tao na walang edukasyon para magtrabaho o walang skills. At ito'y pag-uusapan pa natin sa iba pa nating videos. Pero inirekomenda ko na basahin niyo itong quotes ni Bernard Pullman. At pag clinic niyo ito, makikita niyo pa ang iba pa niyang mga quotes dito sa bernardpullmanquotes.wordpress.com. So, ito ang blog name, junejourneytolife.blogspot.com. Thank you.